Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At mga kapatrol, kay Kai Sotto naman tayo. Kung titingnan natin ngayon, ay napakaraming improvement hindi lang sa laro ni Kai Sotto, kundi pati sa kanyang lakas ng katawan, confidence at maturity, ay talagang isang palabigasan na si Kai at ito ang ipaparada niya sa NBA pagkatapos ng Olympic qualifying tournament. Yan ang ating pag-uusapan in this video at panoorin hanggang dulo. Baka isa ang iyong comment sa aming isa shoutout. Sa napakaraming improvement ni Kai ngayon, ay maaasahan ng mga NBA teams na kung kailangan sila ng puntos, ay kayang ibigay yan ni Kai. At kung kailangan ng depensa, ay kayang-kaya yang ibigay ni Kai. So, saan ka pa? Name it at magagawa lahat ni Kai. Kaya parang isang palabigasan si Kai Sotto. Kai can do anything a guard can do, like shooting and passing, a 7'3" foot center that is an all-around player. He is very skilled, and his basketball IQ is high, so it means he is surely a top-tier big man. Kai will showcase his moves versus Georgia and Latvia, two amazing national teams that have NBA players whom Gilas Pilipinas will face in July for the coming Olympic qualifying tournament. At ipaparada na ni Kai ang kanyang galing sa basketball sa NBA pagkatapos ng Olympic qualifying tournament. At ngayon pa lang ay dinudumog na si Kai ng mga interested NBA teams. And in fact, gusto nilang makikita si Kai sa kanilang mga minicamps and workouts. Pero mukhang malabong makakapunta ang ating idol dahil next week ay simula na ng training ng Gilas para sa Olympic qualifying tournament. Well, hindi man makapunta si Kai sa mga NBA camps and workouts, ay posible pa rin siyang makapasok sa NBA through the Olympic qualifying tournament at doon ipapakita niya sa buong mundo kung gaano kagaling ang isang homegrown Pinoy. Kai has potential to be a top-tier big man in the NBA because he is a skilled big man. If he will be able to stop the NBA big men in Latvia and Georgia, it will make the NBA scouts more impressed by his skills, giving a higher chance of Kai to enter the NBA next season. At eto ang shoutout na hinihintay nyo mga kapatrol. Shoutout at Bads Karinan 7080. Ready na si Idol Kaizu makipagbalyahan sa NBA. Oras na para maipakita sa buong mundo paano maglaro ang mga Pinoy henyong galawan. Shoutout at Felix Bandihas 5089. Okay na yan, ready na si Kai sa NBA. Shoutout naman Idol ng Camarin South Caloocan City. Shoutout at Rodney Fuliero UR7LK. Sana makuha si Kai para kahit papano may Pinoy na makapasok sa NBA at may mapagmayabang tayo. Good luck Kai! Sana marating mo yung pangarap mo. Matsalam sa channel na to. God bless! Shoutout at Almost 6237. Just continue improving on your defense and shooting and just dribbling going to the basket. Plus na lang yung triple niya. Remember, hindi naman lahat ng exposure niya. Hindi naman siya mabibigyan ng play tulad ng sa mga huling stint niya sa team niya sa Japan. He looks awesome dahil sa point guard na katandem niya. Otherwise, he needs to do it on his own. Yung puso niya ay given na yon. Fight lang, makakarating ka rin dyan sa NBA. Game 3 na ng NBA Finals. Ang mga star guards na sina Kyrie Irving at Luka Doncic ay nagkaroon ng pinakamahusay na offensive play sa NBA Finals. Ngunit hindi pa rin sapat para sa Dallas Mavericks na talunin ang Boston Celtics. Sa kabila ng pangit na fourth quarter, nag-aksaya ng 21 points ang Boston Celtics at isang laro na lamang sila
para masungkit ang 18th NBA Championship. Nakatagal ang Boston Celtics laban sa masiglang pagbabalik ng Dallas Mavericks para manalo sa Game 3, 106-98 at kinuha ang 3-0 na lamang. Halos isinara na ang serye sa harap ng American Airlines Center crowd at wala pang kupunan sa NBA ang nakakabalik mula sa 3-0 na pagkabigo. At ang Game 4 ay sa Sabado at sa Dallas pa rin. Ang Dallas Mavericks ay pumasok sa laro na may pag-asa matapos ang Boston Celtics big man na si Kristaps Porzingis, isa sa mga pinakamahusay na player ng Boston Celtics sa Game 1 at Game 2, ay hindi makakalaro dahil sa isang rare injury. At ang pagkawala na ito ay nagpasakit sa Boston Celtics sa simula habang binabayo ng Dallas Mavericks ang paint at nagtamo ito ng maagang 22-9 na lamang. Tulad ng kanilang ginagawa maraming beses sa postseason na ito, mabilis na nagbalik ang Boston Celtics. Binawasan nila ang lamang hanggang maging 1 point na lamang sa dulo ng first quarter at nagtie ang Dallas Mavericks sa second quarter. Pagdating ng third quarter, doon bumagsak ang Dallas Mavericks at dito na nagsimulang mapagod ang mga bituin ng Dallas Mavericks na sina Luka Doncic at Kyrie Irving. Sinalubong sila ng Boston Celtics ng sunod-sunod na mga tres para kunin ang kalamangan sa second half ng laro. Pero tumugon naman ang Dallas Mavericks sa pamamagitan ng 22-2 run sa loob ng halos 8 minutes to cut the deficit to 1. Pero suntok sa buwan nang tinawagan ng pito itong si Luka Doncic sa may 4 na minuto na lamang ang natitira sa laro. Ito ang unang pagkakataon na na-foul out si Luka Doncic all season at sa kanyang postseason career. Nang wala si Luka Doncic, halos na ipanalo ng Dallas Mavericks ang kanilang pagbabalik. At ngayon, kailangan nilang magtayo ng mas malaking pagbabalik para sa serye. Si Luka Doncic ay umalis na may 27 points, 6 assists and 6 rebounds, habang si Kyrie Irving naman ang nanguna sa lahat ng mga players na may 35 points sa kanyang 13 of 28 shooting. Nakasalalay ang Dallas Mavericks sa kanilang 2-man game sa karamihan ng playoffs. But it was the Boston Celtics duo that made the bigger difference overall. Sina Jason Tatum at Jaylen Brown parehong nagkaroon ng kanilang unang 30 points na laro sa serye. Si Jason Tatum ay may 31 points, 6 rebounds and 5 assists, habang si Jaylen Brown ay lumalakas sa second half para magtala ng 30 points, 8 rebounds and 8 assists.